Hi guys, good morning. Sawa sa init ng summer, yan may kape din, no? So mag-reflect ng buhay mo, pwede din yun. Simbolo ng ng modernong Abu Dhabi. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel guys. So andito na nga ulit tayo sa Abu Dhabi from our Uzbekistan trip. So alam nyo guys, kung hindi nyo pa napapanood yung Uzbekistan series natin, alam nyo lang gagawin. Please like, share, and subscribe at panoorin nyo ang ating Uzbekistan series guys. Yeah? So andito tayo ngayon sa Corniche Beach ng Abu Dhabi. So summer na nga dito sa Abu Dhabi guys, no? So yeah, samahan nyo ako. Pasyal tayo dito sa Abu Dhabi Corniche and papakita ko sa inyo ang aming pinagmamalaking public beach. Yeah, let's go guys. Okay guys, lakad na tayo dito sa Corniche Beach guys. Pero bago tayo magsimula at i-explore ang Corniche Beach guys, no? Brief history lang kung ano ang UAE guys. Guys, alam nyo ba na medyo bata-bata pa tong bansang ito, no? Magse-celebrate pa lang sila ng kanilang National Day sa December 2 and 55 years. Can you imagine guys, medyo bata pa ang bansang ito. Bakit tinawag na United Arab Emirates? Because merong 7 Emirates na kabilang dito. Na-form ito guys noong 1971. Nung una is 6 pa lang ang kabilang doon sa United Arab Emirates noong 1971, no? Yun ay ang Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, Al Quwain, and Ajman, no? Tapos pagdating ng 1972, nag-join naman ang Ras Al Khaimah. Okay, so tingnan may nagfi-fishing. So yun. So pero guys, alam nyo, hindi naman din, 'di ba, kilala ang UAE or lalo na ang Dubai and Abu Dhabi sa luxurious way of life. One of the safest country in the world, di ba? One of the strongest passport din, no, para sa mga citizen nila. And also, di ba, nabanggit ko doon sa Uzbekistan series natin na may privilege yung mga foreign worker, basta residente sila, pwede silang makapunta ng Uzbekistan for free. So hindi lang Uzbekistan yun guys, hindi ko lang sure kung ano pa yung mga bansang yan, no? Pero hindi naman sila nag-umpisa kagad ng ganito, no? So ang pangunahing pamumuhay ng mga tao dito before is pagda-dive at pagkukuha ng pearl diving guys. Tignan nyo kung gaano kahirap din yan. However, nung na-discover ang oil sa bansang ito, doon na unti-unting talagang umunlad at nag-progress yung UAE, no? Ginamit talaga ng mga pinuno sa tamang paraan para sa kapakanan ng mamamayan. At the same time, para mag-attract ng mga investors, no? At businesses. Kaya ngayon, talagang well-respected tong bansang ito. Sa ngayon, 200 different nationalities ng expat, no, ang naninirahan at nagtatrabaho dito sa UAE. Mas madami pa kami kaysa sa mga lokal talaga, no? Ganun kadami ang mga nagtatrabaho ng ibang lahi, no? Hindi ko lang sure yung statistics, pero isa tayo sa madami dito sa UAE. Okay guys, so yeah, lakad-lakad muna tayo. Guys, nandito na tayo sa Corniche Beach guys, no?
daan lang tayo. Saka ko na ipapakita sa inyo yung yung pagiging Akiko Thompson ko, guys. So, tignan lang natin tong beach general rules and regulation, ha? Para at least pag pumunta kayo dito, okay kayo, guys, ha? So, yan. White sand beach, guys. Yeah. So, like, guys, libre ito, ha? Public beach ito. Pero meron ding family beach. I think it's 10 dirhams. Mamaya titingnan natin. Yan. Guys, hindi sinasabi nila na man-made ito. Oo, man-made. Pero yung tubig, syempre, God-made yun. So, ginawa ng government para nga maging isang pasyalan ng kanilang mamamayan at kanilang mga residente dito is dahil sobrang lawak nga ng dagat dito, tinambakan nila ng buhangin para makontrol nila yung mga waves, maging safe sa mga gustong lumangoy. Yeah. And yun, after nun, guys, naging isang simbolo na rin ito ng pasyalan dito sa Abu Dhabi, no? Na-recognize pa rin din siya na isa sa mga safest cleanliness, tama ba? Safest, most cleanest pala. Yeah, okay. So, ang haba nitong beach mismo, itong White Sand Beach is 2 kilometers. Ganun kahaba. Tapos yung pinaka-Corniche mismo is 8 kilometers. So, yun nga, guys, naging isang simbolo ito ng pasyalan. Hindi lang sa mga mamamayan nila, hindi lang sa mga lokal, kundi sa mga residente. For sure naman, lahat ng nakatira dito sa Abu Dhabi nakapunta na dito sa Corniche, no? Pero kung nagbabala kayo na magbakasyon at gusto nyo magmuni-muni, yan, pwede dito. Pwede sa mga family, friends, lovers, co-workers, team building. Wow. Basta huwag kayo maingay, guys, ha? At merong mga designated na kainan din. Siyempre, kailangan natin panatilihin ng kalinisan at kagandahan ng Corniche Beach. Right? Vloggers, solo travelers. So, yan. Kung gusto mong magpaka-main character, pwede dyan. Upo ka dyan, guys. Joke lang. Pero tingnan mo, guys. Kung makikita mo, dito is the White Sand Beach. Pagdating dito, business as usual. Right? Tapos ang daming mga puno. Nakakatuwa lang isipin na talagang pinapahalagahan ng gobyerno, no? At ng namumuno dito ang mga tao, di ba? Siyempre, maraming nagja-jogging dito, guys. Yan, tulad ko, sinabay ko na rin yung pag-vlog sa walking, di ba? And very accessible nito kasi nasa city lang siya. Kaya kahit man may mga bago tayong mga beaches dito sa Abu Dhabi or sa UAE, hindi pa rin naman maluluma itong Corniche Beach. Yun nga nabanggit ko. Public to, guys, ha? Merong designated for family. Hindi ko lang sure kung 10 dirhams ba or 20. Pero ganun lang naman yan. Doon lang naman siya naglalaro. Which is very affordable. Yeah. Natatandaan ko nga yung mga katrabaho ko na madalas na yung mga bagong dating na mga katrabaho ko. Ito kagad una nilang pinupuntahan or ginagawang tinutour. Kasi nga, very famous itong Corniche Beach. So, yan. Lakad-lakad lang, guys. Lakad-lakad muna ako, guys, ha? Balikan ko kaya. Bye. So, guys, so, meron naman ding vendo machine dito.
Para in case nauuhaw kayo. Or kung gusto nyong magkape at di pa kayo sawa sa init ng summer, yan, may kape din. No? Pero meron din namang ito coins. Magkano ba yung tubig? 22. Sorry. 2 dirham. So, 22. Nangyari. Yan. Meron din namang yung filter water, no? Kanina. Meron din doon, guys. Okay, yan. By the way, guys, ang temperature ngayon dito is 32 degrees kasi summer na nga sa Abu Dhabi. Pero pag maya-maya, kasi pa lang alas 6 pa lang, maya-maya iinit pa. So, kung pupunta kayo dito sa Corniche Beach ng summer, tignan nyo rin yung oras. 4:30, may mga tao na rin dito, no? 4:30, siguro ang ideal siguro yung hindi masyado mainit, 7:30, siguro up to 7:30, no? Pero na yan, medyo mainit-init na rin. Pero nasa sa inyo, guys, timplahin nyo din kung anong prefer nyo. Pero syempre ganun. Pero meron naman ding pagdating ng winter, no? Naman yun, kahit alas 9 ka na dito, malamig pa din. So, mga bandang na yan, November, December, until March. Minsan nga, umaabot pa ng May. So, depende. Pero, usually, ganun yan. Yung timeline yan. So, yeah, andito pa rin tayo sa kahabaan ng Corniche Beach. No? Akala ko maagang lalabas ang araw. Pero, mukhang late siya ng onte. Medyo humid din, kaya mabilis makapagpapawis, no? So, yun lang muna, guys. Guys, ito yung mga beach guide, Ayan. Marami namang ganito sa Corniche Beach. Paalala in case kailangan niya. Yeah. May mga rules and regulations din. So, nandito na tayo sa Family Beach, pero secured siya kasi may entrance, no? Ayan. Pero sarado. Sabi sa gate 3 daw. So, yun. Kung makikita nyo, may mga kainan din dito sa Corniche Beach. So, hindi ka talaga, maboboard, no? Maraming pwedeng gawin dito. Aside from swimming, sunbathing, walking, jogging, picnic, di ba? Sightseeing, yeah. Ito mo yan, guys, di ba? Reflection, kung gusto mo mag-reflect ng buhay mo, pwede din yun. Ano pa ba, guys? Dagdagan nyo naman pag kung may nakakalimutan ako, lagay nyo sa comment section, pero sorry, naubo na naman lang. Pero guys, isa sa is we have to respect, no, the people around us, yung mga nakakasalamuhan natin dito. Yeah. So, kahit na ganito, na napaka-open ng country ito, no, may mga restrictions pa rin na kailangan nating sundin. Diba? Kaya nga, guys, diba nabanggit ko kanina, no, na talagang gusto ng mga Pinoy itong country ito. Diba? Bakit? Bakit ang daming Pilipino na nagtatrabaho dito sa UAE? Or kung hindi man nagtatrabaho, naninirahan, mapasyal, diba? Smiley. Naninirahan, diba? Kasi, yung security, guys, yung safety ng bansang ito, talagang mararamdaman mo. Yung comfort ng life, no? Siyempre, kaya na main purpose naman talaga natin, kaya tayo nandito is mag-work, no, for our family back home. Pero pwede mo naman din yan, pwede ka rin naman maghanap sa ibang bansa, di ba? Pero ang dami kasing opportunities dito, and well known na din kasi ang mga Pinoy in terms of work, no? So, pero ang suggestion ko, talagang kailangan din natin i-level up yung natin,
yung knowledge and service. Kasi yung competition is mataas din dito. So kailangan mo din ng kailangan mo rin mag-aral, 'di ba? Kailangan mo ding i-improve yung sarili mo, no? Yun guys, yun ang siguro nakikita ko kung bakit love ng Pinoy dito sa UAE. And ano lang guys, ang kagandahan dito, sundin mo lang din kung ano yung rules and regulation. Enjoy, but mag-enjoy ka rin sa tamang paraan. And also, know your purpose. Bakit ka nandito? Wow, may pa ganun tayo ngayong umaga. Akala ko ba mag-walking lang tayo sa Cornish, kuya? Bakit may pangaral ka dyan? Wow. Yan ang family beach guys. Wala pang tao. Siguro, may basketball. Diba? Saka, may basketball court. Oh. Kita nyo ba? Saka ako napapakita yung mala LeBron James tsaka Michael Jordan na laro. Sa ibang episode na lang yan, guys. So, yun naman, guys. Yun lang siguro ma-share ko, no? Guys, papakita ko sa inyo mamaya. Natatandaan niyo ba yung kung nanonood kayo ng Fast and the Furious, yung movie ni Vin Diesel, ni Paul Walker, ni Dwayne The Rock Johnson. I think itong movie to nandito si Ronda Rousey. Papakita ko sa inyo yung Etihad Tower. Nandoon yun, ha? Sige, lakad-lakad muna ulit ako, guys, ha? Tingnan pa, medyo pawis-pawisan na tayo. Okay, guys, welcome ko kayo. Bye! Ating na nga tayo dito sa Etihad Towers, no? Kikita mo sa likod, yan, yung limang yan. Yan guys. Dire-diretso lang from Cornish Beach, dire-diretso. Then yan, ito na yung Etihad Towers. Kinonstruct yan noong 2006 guys, tapos natapos 2011, no? Saka na tayo papasok dyan kasi merong observation deck dyan guys. Ito ay simbolo ng modernong Abu Dhabi guys. Mix dyan guys, merong luxury hotel, merong offices, may luxury shopping, yan, Etihad Tower. Yeah? Dyan tumagos yung sasakyan ni Vin Diesel tsaka ni Paul Walker. Pero movie lang yan guys. Fictional story lang. Fast and the Furious 5. Yeah? So, yun nga guys. Salamat sa pagsama sa akin sa aking mahaba-habang walking. Matagal-tagal din na hindi ako nag-walk at pinagpawisan talaga na sobra. Siyempre, kailangan din natin ng exercise dito, no? Kaya yung mga kailangan din natin pangalagaan ng kalusugan natin. At the same time, sabay mo na rin ang vlog guys. So, yun lang muna sa ngayon guys.
Kita-kits tayo sa susunod na vlog about Abu Dhabi, about the world, about OFW, about everything. Yeah guys, see you again. Ingat kayo lagi. God bless. Bye guys.